Ang batas para sa mga tao ay lubos na mahalaga at kapakipakinabang upang magkaroon tayo ng disiplina at kaayusan at kapayapaan nang sa ganon ay maiwasan ang karahasan o paggawa ng hindi mabuti sa ating kapwa. Subalit ito'y nangangailangan ng utos na magmumula sa nakakataas at mga tagasunod na magpapatupad ng batas na kung ito may susuwayin ay may nararapat na kaparusahan na naayon sa iyong nagawang kasalanan na ikaatakot ng bawat tao nang hindi ito suwayin. Subalit paano na lang kung sa ating pamumuhay bilang isang tao ay walang batas na umiiral sa ating panahon, na ating babalikan ang panahon na kung saan ang mga tao ay hindi pa ganoon karami. Kaya't sa bidyong ito ay yan ang ating tatalakayin ngayon. Kaya't kung handa ka na ay mag-like ka na sa ating video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Maraming salamat po. Mababasa sa Genesis chapter 4 verse 1 to 16 ng Biblia na pinatay ni Cain si Abel na kanyang kapatid dahil sa labis na pagkainggit niya dito, na ito rin ang sinasabi ng mga mangangaral na unang krimen na nagawang pagpatay ng tao. Ito yung panahon na ang batas o kautusan pa lamang ng Diyos ang umiiral, na wala pang sariling kalayaan na ninanais ng tao ayon sa kanyang kagustuhan. Kaya tayo magtungo na kung saan ang tao ay may kanya-kanya ng pamamaraan sa kanilang mga ninanais, na kung saan nagsisimula na ring magparami. Na dito nga'y ang mga tao na kung saan ka nagtayo ng iyong bahay na wala pang naniniraan, na ang lupang tinatayuan ng iyong bahay ay siyang magiging pag-aari mo na ang maabot ng iyong bakod ay siyang pag-aari mo na, at ang lupang iyong sakahan at tinataniman ay pag-aari mo na rin. Sa isang pamilya ay may mga alituntunin na dapat sundin, na ito'y manggagaling sa patria de pamilya, na mga anak ay mag-aalaga at magpastol ng mga hayop na tutulong sa lahat ng gawain, mapalabas man ito o sa loob ng bahay. Ang ina naman ay gumagawa sa loob ng bahay maging sa labas ng bahay upang magtanim, at ang patria de pamilya naman ay mga ngaso. Ang pagkakaroon ng lalaking anak ay labis na ipinapagpasalamat ng mga magulang sapagkat ito'y natatangi para sa mga mag-asawa, dahil ito ay may kalakasan upang magprotekta sa kanilang mga pag-aari at may kakayang lumaban para sa mga taong mapang-abuso. Ang mga babae noon ay hinahangad na sila'y magkaroon ng mga anak na lalaki upang magprotekta sa kanila, dahil sa walang batas noon, ang mga kababaihan ay madalas na pagsamantalahan at patayin, na ginagawa lamang na libangan ng mga mapagsamantalang kalalakihan. Kung ang mga anak naman ay puro mga babae at ang ina naman ay iniwan ng kanyang asawa, madalas ang ganito pangyayari na ang mag-iina ay naninirahan sa mga kabundukan na kung saan malayo sa mga tao upang umiwas sa mga taong mapagsamantala. O kung hindi man, ay sila'y aanib o makikiisa sa mga tribong handang tumanggap sa kanila upang magkaroon ng proteksyon na may iba't ibang paniniwala at pananampalataya sa mga Diyos-Diyosan. Sa panahon ding ito ay mahalagang pagpaparami ng iyong lahi, na kung marami ang iyong angkan ay ikaw ang mangingibabaw sa mga tao, nare-respeto ka at kaatakutan na walang mga angas na ikaw ay kalabanin. Sa pag-aasawa naman, dahil sa hindi pa ganoon karami ang mga tao, ang mga magpinsan ay sila na rin ang nagkakaibigan, at minsan pa nga'y kapwa magkapatid ang nagkakaibigan. Ito'y madalas na nangyari sapagkat madali na lang mahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Dahil sa araw-araw na magkasama at nag-uusap, sa panahon natin ngayon, ang kulturang ito ay patuloy pa rin itong umiiral. Katulad na lamang sa mga kilala nating royal blood o dugong bugaw. Wala o hindi man ito sa Pilipinas, subalit meron ito sa ibang bansa. Ang tao noon ay lubos na ang kasalanan at kasuklam-suklam, na kinalimutan na ang Diyos na lumikha ng sanglibutan. Kaya't sa pagdating ng panahon ni Noah ay nilipol ng Diyos ang sangkatauhan sa pamamagitan ng paglapot ng baha sa mundo, na tanging si Noah at pamilya niya lamang ang iniligtas ng Diyos na mabuhay at magpakarami.
Ayon sa Genesis verse 9-11 ay mababasa dito na hindi na muling gugunawin pa ng Diyos ang sanglibutan gaya ng ginawa niya noon. Subalit may mga haka-hakang nalalapit na daw ang pagkagunaw ng mundo kung maaari pa rin magunaw ang mundo. Ito'y maaari pa rin mangyari mga kahalo. Hindi na nga gugunawin ng Diyos ang mundo, subalit maaari pa rin ito magunaw sa pamamagitan nating mga tao, na tayo na lamang ang may kagagawan sa sasapitin ng ating planeta. Na sa bawat taon, hindi natin napapansin, ang talino ng tao ay nagdudulot na ito ng panganib sa ating buhay. Hindi man ngayon, subalit ito'y mararanasan ng ating mga lahi sa susunod pa mga henerasyon. Ang pang-aabuso na lamang sa mother nature ng mga tao, samahan pa ng mga invention na nagdudulot ng pollution, ito'y sapat na upang ang tao ay masisi sa kasalanang ikaasira ng ating mundo. Mahalin natin ang sariling atin, magtanim, huwag magtapon ng basura kung saan-saan, at itigil na ang mga chemical reactions na sumisira sa ating kapaligiran at kalusugan. At kung iniisip nyo naman na kung anong bansa o lugar ang walang batas, ito ay ang Auroville na matatagpuan sa timog ng India na hindi kinakailangan ng pera, relihiyon at batas upang mabuhay, na ito'y suportado ng gobyerno ng India. At ang Islam City na matatagpuan sa bahaging Amerika sa Sonoran Desert of California na pinabayaang syudad at hindi pinapakailamanan pa ng gobyerno. Sinasabi din na dito naninirahan ang mga wanted na tao. At hayan po mga kahalo, kung nagustuhan po ninyo ang ating tinalakay ngayon, ay baka po pwede makahingi naman dyan ng like sa ating video. Mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa mga susunod pa nating mga talakayan. Maraming salamat po.